Dito sa part 4 na ito, ang gagawin ko sa iyo dito ay isasanay ko lang talaga ang iyong bulayat at ang iyong isip o iyong analysis o yung synthesis mo para masanay talaga at maintindihan mo talaga ng lubusan ang itinuro ko sa iyo mula beginning, part 1, part 2, part 3 at hanggang dito sa part 4 na ito. Parang i-review lang kita dito para sanayin ko talaga ang isip mo para maging maintindihan mo ng lubusan yung itinuro ko sa iyo. Kailangan i-master mo talaga yung intindihin mo talaga kung paano gamitin o paano basahin yung itinuro ko sa iyo na yung ganyan na papunta sa letter A kapag sa taas, papunta sa letter E kapag sa baba, at yung papunta sa letter U kapag ganyan, at yung kapag ganyan ang makikita natin, at yung may ganyan, yan, at saka yung mga double. Kailangan talaga i-master mo talaga yan kung paano gamitin o paano basahin kapag ganyan ang iyong makikita. Unahin ko muna ang mga Arabic alphabet. Itong mga letrang ito na alif, ra, o di kaya ay zay, o di kaya ay waw, hamza, dal, at saka dhal, silang mga ito na mga ito ay hindi ito pwedeng idikit kahit na pinakatay pa kapag sila ay nalalagay sa unahan. Pwede lang kapag sila ay nalalagay sa last. At itong hamza na ito ay mapasa unahan man or sa last ay hindi talaga pwede itong idikit. Minsan sa taas ito nalalagay, minsan sa baba. Halimbawa dito sa alif. Ang alif na ito ay kapag pinagdugtong mo ang sa pinakatay ang usapan natin ha. Halimbawa, ang alif at saka mim ay pagdugtungin mo. Halimbawa, mim at saka alif pala. Ang mim na ganyan, kapag pinagdugtong mo yan ng alif, ay ganyan ang mangyayari. Mim, alif. Nauna ang mim, sumunod ang alif, ay pwede. Pero kapag alif ang mauna, ay hindi pwede. Halimbawa, gawin mong, sa isip mo ay ganyan, halimbawa, alif, tapos, mim. Ang nangyayari ito ay lam at saka mim. Kaya hindi pwede kapag siya yung mauna. Okay. Tapos, dito naman sa ra ay halimbawa ng mga halimbawa zahratun, ito ay zay. Tapos ito ay ha. Pwedeng idikit ang ra na yan kasi nauna sa kanya ang ha. Itong zay hindi siya naidikit kasi nauna siya, wala ang nauna dito na letter, siya yung nauna. Tapos ito ay ganyan, yan. Ito ay zah. Dahil ganyan ang makita mo, huwag mong sabihin na zaha, zahi, or zaho. Kasi ganyan, kaya zah, zah. Ito naman ay ra, kaya zahratun. Ganyan. Dito naman sa waw, halimbawa, dito sa, kagaya ng isinulat ko dun na, dun sa part 2, halimbawa, isinulat natin ay busaw, ba, sin, at saka wow. Bu, saw. Pwede siyang idikit kasi nauna sa kanya ang sin. Pero kapag mauna ang wow kaysa sin, halimbawa, sulat natin ay matiwasay. Ito ay mim, ta, wow, sin, at saka ya. Ma, ti, wa, say. Matiwasay. Yan, matiwasay. Waloy. Nauna ang waw kaysa lam. Kaya hindi yan pwedeng idikit. Yeah. Wa, luy. Hindi ko na ipakita siguro lahat ng ito, pero ang importante ay alam mo. Sa paggawa naman ng pinakatay, sa paggawa ng halimbawa kung gusto mong sumulat ng kung dito muna tayo sa salita na hindi muna salita ng nasa Quran na kasi pang basic pa lang ito. Kung tayo ay magsusulat tayo ng gusto natin isulat gamit ang Arabic letra, tayo mismo ang composer ha, tayo mismo ang composer.
Ang importante ay mabasa at maintindihan. Itong mga, unahin ko muna ito ha. Itong mga letrang fa o di kaya ay kaf, kapag gamitin natin yan sa pinakatay, sa tuldok ka lang magbabase. Basta meron ka lang makitang bilog na may tuldok, tingnan ko lang o isa o dalawa. Kapag isa, siya ay fa. Kapag dalawa, siya ay kaf. Yan ang mga palatandaan mo. Halimbawa, isulat natin ay napansin. Nun, fa, nun, sin, nun. Itong nun, lagyan natin ng ganyan para mapunta sa a, kaya na. Ito, tingnan mo, bilog, tapos isang tuldok, kaya siya ay fa. Tapos, napan, sin, napansin, yan. Pwede rin tayo magsulat ng, mag-adjust ako ng ganito. Gagamit ako ng double na vowel. Kasi tayo mismo ang composer niyan. Ang importante ay mabasa at maintindihan. Gawin kong ganyan, nun, fa, at saka sin, at saka nun. Ito ay na. Itong fa, gawin ko lang dalawang vowel para magtatapos sa letrang nun. Kaya, pan. Itong sin, diretsuin ko dito, kaya sin, kaya napansin. Ganyan yung mga halimbawa, ha? Kung tayo ay magsusulat tayo. Ganun din itong 5 letra na ito. Ito ay nun, o di kaya ay ba, o di kaya ay ta, o di kaya ay tha, o di kaya ay ya. 5 letra na yan, sa tuldok ka lang magbabase. Minsan, kahit ganyan pa ang makita mo, basta may tuldok na dalawa, ta, o di kaya ay isa ay ba, o di kaya ay isang tuldok kanyan ay nun, o dalawa ay ta, ganyan lang. Napaiba-iba ang style yan pag makita natin sa Quran. Halimbawa, isulat natin ay kasaysayan. Ito ay kaf, sin, ya, sin, ya, at saka nun. Pwedeng hindi na ako maglagay ng space, dire-diretsuin ko na lang. Ka, say, sa, itong ya, diretsuin mo dito sa nun, kaya yan. Ka, say, sa, yan. Kasaysayan. Ganyan yung halimbawa. Halimbawa, isulat natin ay maghintay. Pwedeng ganyan ang gamitin ko. Ito ay mim. Ay, mali. Ito ay mim. Walang butas ang ghain. Ito ay mag. Ito ay ghain. Tapos, ha at saka nun. Ta at saka ya. Nun, ta, ya. Ito ay mag. Ito ay ha. Diretsuin mo dito sa nun, kaya hin, tay. Maghintay. Ayusin natin ganyan. Mim, ghain, ha, ta, nun, ta, at saka ya. Yan. Walang butas. Ganyan ang ghain kapag sa center. Mapaghain naman or ain kapag sa center ay ganyan ang style yan. Ganyan. Pwede rin ako mag-adjust ng pagkakasulat. Ang importante ay mabasa at maintindihan. Yan. Pwede rin ganyan ang gamitin ko. Ito ay mim, ghain, itong ha ang gamitin ko. Tapos, ta at saka ya. Ito ay ta. Walang butas kasi sobrang laki kaya nagkaroon ng butas. Ito ay mag. Ito ay ha. Yan yung ha na ganyan. Ha. Ganyan ang gamitin ko. Gawin kong dalawa. Mag-hin. Tay. Maghintay. Yan. Pwede rin ganyan. Tayo mismo ang mag-compose ng spelling natin. Okay, yan lang muna kasi meron pa akong gagawin na parang side B ng video ito kasi kulang pa ito. Kailangan talaga damihan ko yung ipapakilala ko sa iyo kasi kapag sa part 5 ay magsisimula na ako Quran na ipapakita ko sa iyo. Wala nang ganito.
salita ng hindi salita ng Arabic. Quran na kapag sa part 5 na. Ayan lang muna.